May waterfall sa Samar na hindi lang makapigil hininga ang ganda. Nababalot din ang kwento ng hiwaga. Sa tuktok daw kasi nito, di umano, may bumagsak na eroplano. Sa tuktok ng bundok na ito sa Matuginaw, Samar, natatagpuan ang pinakamataas na talon sa buong probinsya. Kung titignan sa drone, ang tubig na bumabagsak mula rito, isang napakahabang puting guhit. Na napapalibutan ng lunti ang bundok. Sa nakakalula nga nitong taas na 2,600 feet, ang tubig mula rito hindi na raw halos umaabot o bumabagsak sa lupa. Ito ang napakagandang Hinuplacan Falls. Hinuplacan was discovered last 2020. Ito po ay kabahagi o kaparti ng ating municipal tourist attraction. Ang pangalan ng talon may kaugnayan daw sa isang kwentong bayan na nagpapalipad sa imahinasyon ng maraming waray sa loob ng napakahabang panahon. Ang ibig sabihin kasi ng hinuplakan, binagsakan. Ayon kasi sa mga kwento-kwento, ilang dekada nang nakararaan, ang tuktok ng talon, di umano, ang siyang pinaglandingan noon ng isang nag-crash na eroplano. And according to news, the pilot is very drunk. The airplane sank on Mount Hinuplacan. Bungkag ang eroplano. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, ang pinaniniwala ang bumagsak na eroplano sa talon hanggang ngayon, hindi pa rin daw nakikita. Kaya marami ang nangahas na akyatin ito sa pag-asang mapatunayan kung ang balitang may bumagsak sa tuktok ng Hinuplacan Falls. Totoo! Nakita nyo, nakita. Isa sa mga lumaki sa kwentong ito, si Rodney. Merong mga matatanda na nagsasabi sa amin na meron daw eroplano na bumagsak doon malapit sa area. Hanggang nitong 2020, ang Mount Hinuplacan opisyal na binuksan ng lokal na pamahalaan ng Matuginaw sa mga bisita. Kaya si Rodney, isinakatuparan na ang matagal niyang plano. So ito na ang daan, kuya? Okay. Dahil kabubukas pa lang ng bundok nung umakyat sina Rodney, ang trail napakasukal. Kaya ang kanilang hike patungo sa summit, pahirapan. Ganda ako pa to. May bahagi pa nga ng trail kung saan sila'y nadulas at napakapit na lang sa mga sanga at ugat ng puno. Matapos ang 4 na oras, sa wakas, narating ng grupo ang summit ng Mount Hinuplacan. Talagang namanga kaming lahat kasi sobrang taas talaga. Balahibo mo, titindig talaga pag andun ka sa taas. Gusto namin hanapin yung kung saan may nag-plane crash. Wala kaming nakita debris. Ang kwento ng di umano bumagsak na eroplano, pumukaw rin sa interes ng vlogger na si Arnold. Narinig ko na ito kasi may mga kaibigan ko sa Facebook na nag-share patungkol dito. Kaya inakyat niya rin ito. Si Arnold na kaya ang makakatunton sa di umano pinagbagsakan ng eroplano sa Hinuplacan Falls? Alas 8 ng umaga nung sinimulan ni Arnold ang kanyang hike. Dito na kami sa may police station at dito na kami magsisimulang mag-hike papunta ng Hinuplacan. Average na lakad is 3 to 4 hours. Nagsisimula pa lang kami pero wasakan agad ng tuhod. Ito daw yung isa sa pinakamahirap na daan. Mga siguro 300 meters na slope. Ay, hindi pa rin siya pwede sa mga beginners na walang karanasan sa pag-akyat ng bundok. May mga ugat na pwede mong hawakan na hindi ka mahuhulog. Pero mahirap pa rin.
Almost 3 hours na kami naglalakad dito para sa kagubatan. Minuto na lang nakahawak. Makalipas ang halos 4 na oras, Salamat, Lord. narating na rin nila ang summit ng bundok. Dito natin makikita yung waterfall spot. At dito, Ang taas! nalula sila sa taas at ganda ng talon. Ah, grabe! Yung mga punong malalaking kahoy doon sa baba, ang liliit na nila. Nakakakaba. Pag dinungaw mo siya, talagang parang huhugutin. Si Arnold hindi na nagsayang pa ng oras. Agad sinuyod ang gubat para hanapin ang matagal ng laman ng mga kwento-kwento. Ang di umano, bumagsak ditong eroplano. Pero may basihan nga ba ang mga kwentong may nag-crash ditong eroplano? Sa pagkakaalam ko po, na may bumagsak na eroplano po, The airplane sank on Mount Hinuplakan. At may nakilala rin ang aming team na magkukumpirma raw na totoo ang plane crash sa tuktok ng Hinuplakan Falls. Sadto nga panahon, ako ang gindesignate sa namon mayor nga chief of police ang munisipyo Matuginaw. Tagikan kami upod akan pag-rescue. Fasten your seatbelt dahil ang katotohanan tungkol sa di umano bumagsak na eroplano sa Mount Hinuplakan, bubulusok na Nakita nyo, nakita. sa aming pagbabalik. Yung una kong reaction is, wow! May kwentong bayan na matagal nang nagpapalipad sa imahinasyon ng mga tiga Matuginaw sa Samar. Di umano sa tuktok ng pinakamataas na talon o waterfall sa kanilang probinsya, ang Hinuplakan Falls. May bumagsak daw noon na eroplano na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Kaya ang vlogger na si Arnold nangahas na akyatin ito para alamin ang katotohanan. Makalipas ang ilang oras na buwis buhay nilang trek, Salamat, Lord. narating na rin nila ang summit ng bundok. Dito natin makikita yung waterfall spot. Ah, grabe! Yung una kong reaction is, wow! Ang taas! Sinuyod niya agad ang gubat. Nakita nyo, nakita! Pero bigo siyang makahanap ng anumang debris ng bumagsak na eroplano. Natabunan na nag-landslide siya. Yung ibang debris, kinuha na daw ng mga matatanda. No? Sa kalagitnaan ng aming pag-iimbestiga, may nakilala kaming may alam daw tungkol sa mga kwento-kwento na may bumagsak na eroplano at hindi raw ito urban legend lang o kwentong bayan. Dahil naroon daw siya mismo nung araw ng search and retrieval operation. Siya ang dating chief of police ng Matuginaw, si Lolito. Tagikan kami upod akan pag-rescue. Nagduha kami nga team, nagsiring ko nga, aadi na, nahiagian na namon. Taong 1972 raw nung nag-take off ang isang private company plane, lula ng piloto nito.
September adto, piyesta sa Kalbayog. Pag abot dito sa eroplano sa Kalbayog, pag balik na niya tikad to sa dida siya na aksidente. Kung may ada nga nakakita, usala nga wings and umigo sang kahoy, amon na kalat left side. Pero ang eroplano nasuga dito. Kaya tumama man ang bato. Kabuti plakan, di na kinakikita, mambinangga. Gininumubog. Sa kasamaang palad, ang piloto hindi na nakaligtas. Pero kung totoong may sinawing palad na eroplano doon noon, bakit wala na ang mga debris o bahagi nito? Saan po idinala ang mga debris? Ito na hindi ako maaram. Naisakay man ng helicopter ang mga kadaver. Samantala, para makumpirma ang impormasyong ito, sumangguni rin ang aming team sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Pero, For your reference, please note that Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board's investigation records began in 1981. samantala, ang pamunuan ng bayan ng Matuginaw may paalala sa mga gustong umakyat ng bundok. Dapat may coordination po yung mga hikers, yung mga campers na pupunta doon. Kasi we are preserving our nature. Hindi lahat ng kwentong bayan, kwentong barbero lang. Ngayon, ating napatunayan na ang kwento tungkol sa bumagsak na eroplano sa bahaging ito ng Talon sa Samar, hindi lang nilikha para magpalipad ng imahinasyon, kundi beripikado talagang impormasyon. Ang prutas na ito, kapangalan ng mga lugar sa Las Piñas, Makati at Cavite. Ang balat nito, minsan brown, minsan berde. Pero kapag binuksan, ang kulay, tsokolating-tsokolate. Kaya rin tinawag na chocolate pudding fruit. Pwede mo kasi itong mapagkamalang tsokolate. Pamilyar ka na ba rito, te? Ito ang prutas na sapote. Kapitbahay na sina Hilaria, Laina at Andrea mula Barangay Tamboan sa bayan ng Besao sa Mountain Province. Sideline ang pamimitas ng prutas na ito na patapos na ang season ngayon. Aglugitis December, tanto kwa, tatangat taon niya kat apa nga binmas basit ti bagas na. Balin nga dati, doa nga sa ako. Nahahawig sa puno ng avocado at dahil hindi ito kataasan, ang mga bunga pwedeng sungkitin. Kinuha namin yung hinog na saputi, tinikman namin, masarap, kaya nagtanim kami ng saputi. Pero dapat maingat daw sa pagkuha ng sapote fruit. Kailangan kasing tansyado mo kung hinog na. Kapag kasi hilaw, ang lasa nito maanghang at mapait. Pero kapag natsyempohan namang hinog at nasa tamang gulang na ang lasa, pwede mo talagang akalaing tsokolate. Naimas mo, timplado ti kwa na, ti taste na. Han nga nasam ito na. Ginagawa ko sa saputi para mas madaling hinog. Ilagay ko sa karton. Ang mga naaning sapote, diretso sa palengke na ibibenta 50 to 70 pesos kada kilo. Ibang binibinta namin ay ipapadala mi doon sa Quezon City, sir. No, ada mailakwan mi, ada ti isupay nga igatang mi ti pangkusina kasjay. Ilan nga sa mga sapote natikman ko. Ito, nanggaling ito ng Besao sa Mountain Province, courtesy ng Rural Rising Philippines. Nakakain na ako nito in the past, pero sa abroad pa. Hindi dito. Akala nyo meron din pala tayo. Pag hiniwa mo, ayan o, parang chocolate. Kaya naman, some people refer to it also as the chocolate fruit. Ang lasa niya, pwede mo talaga mapagkamalang tsokolate. Kaya pala chocolate fruit din ang tawag dito. Pwede siyang parang chocolate pudding. Pwede rin mo mapagkamala na chocolate cake or just chocolate. Except na hindi siya kasing tamis. Kasi ito, fruit talaga. Oh. Galing sa prutas mismo. Wala nang hinalong asukal. Salamat sa mga nagtanim sa Besao or in other parts of Mountain Province. At nakakakain pa yung ilan sa atin na nakakaalam ng prutas na ito. Nung nakaraan, marami
dumami pa raw ang mga puno ng sapote sa maraming parte ng Pilipinas. Pinaniniwala ang dinala rito ng mga Kastila o ng mga Meksikano na kabilang sa galleon trade. Yun nga lang, sa paglipas ng panahon, pinagpuputol ang mga puno ng sapote. Kapag naman daw may paisa-isang nahihinog na sapote sa bakuran ni Andrea, hindi niya na raw ito dinadala sa palengke, kundi diretso sa kanyang kusina. Ginagawa niya itong ice candy. Perfect pampalamig ngayong napakainit. Kinayod ni Andrea ang laman ng sapote at saka hinaluan ng milk at asukal. Ang lasa raw nito, walang masyadong pinagkaiba sa chocolate ice cream. Ibinibenta ni Andre ito ng 5 piso kada piraso. Ang saputi ay personal experiment po na gamiting flavor ng mga ice cream at saka saputi at saka ice candy po. Sabi nila ay masarap at matamis. Mayaman ito sa dietary fiber, nakakatulong sa pagregula ng ating blood sugar at kolesterol sa katawan, pati na rin ang calcium na nagpapatibay ng ating buto at kalamnan. Ang sapote po ay mayaman sa phytochemicals katulad ng phenolic acids at carotenoids na nakakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng cancer, cardiovascular diseases. Maganda siyang alternatibo sa tsokolate, lalo na sa mga taong nagbabantay ng kanilang timbang. Isa ang sapote sa mga prutas na bibihira lang makita o matikman. Kaya panalangin ng mga tiga-Besao at sa iba pang mga parte ng Mountain Province, dumami pa ang mga puno nito para mas maraming makatikim at tumangkilik. Lalo't napakapambihira ang sarap ng prutas na ito. Pwede mo talaga mapagkamalang tsokolate. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.